Nadukat ang isang lalaki at napilitang sumali sa isang battle royale game, ngunit siya pala ang may pinakamalakas na kakayahan sa lahat. Si Akira ay isang high school student na may dalawang bagay lang sa buong mundo na gusto niya, ang una ay mga laro, at ang pangalawa ay ang candy. Ang kanyang silid ay mas magulo kaysa sa aking buhay, at siya ay isang ganap na talunan na walang kasintahan or kaibigan. Ito ay hindi nag-abala pa rin sa kanya dahil ang kanyang mga laro ang kanyang numero unong prioridad. Patuloy din siyang naglalaro ng Tetris habang papunta sa paaralan, at habang hinihintay niyang maging berde ang ilaw, biglang sumulpot sa kanyang harapan ang isang nagbabantang higanteng lalaki na nababalot ng mga benda. Tinitigan niya si Akira na may namumulang mga mata, at tumama sa isang truck na humaharang sa kanyang paningin. Ang mommy na lalaki ay nagmamadaling lumapit kay Akira, at inatake siya sa loob ng 5 segundo ng kanilang pagtatagpo. Naiiwasan ni Akira ang pag-atake kahit papaano, ngunit sa kabutihang palad ay may bisikleta malapit sa kanya at ginagamit niya ito upang tumakas. Gayunpaman, siya lang ang pinupuntirya ng lalaki at madali niyang nakakasabay sa kanyang bilis. Nataranta si Akira, iniisip kung ano ang dapat niyang gawin nang bigla niyang napagtanto na ang kondisyong ito ay eksaktong parang laro. Matatalo siya kapag nahuli siya ng mommy na lalaki, at kailangan lang niyang pigilan ito para manalo sa laro. Pumunta muna siya sa isang abandonadong gusali para makakuha ng heograpikong bentahe. Ang gusali ay luma at mukhang sira-sira, at ang malaking lalaki ay nahihirapang maglakad sa sahig na nabasag sa ilalim ng kanyang bigat. Biglang, nagsimulang tumalon ang lalaki sa gumuhong sahig na parang palaka, at nagpa siya si Akira na ituring ito bilang isang nakakatakot na laro ng kaligtasan. Tinapos niya ang kanyang paghahanda para harapin ang lalaki sa lalong madaling panahon, at hinikayat siya sa rooftop. Doon, naglatag na siya ng bitag at ang lalaki ay nahuli dito. Sa pamamagitan ng isang simpleng mekanismo, ang higanteng tangke ng tubig sa itaas ay nahulog sa lalaki, at naniniwala si Akira na siya ang nanalo. Gayunpaman, ang mommy na lalaki ay buhay pa at siya ay tumalon sa kanya. Susunod, ginamit ni Akira ang kanyang momentum upang tusukin ang kanyang katawan gamit ang isang bakal na tubo, na hinahayaan ang dugo na mag-spray sa lahat ng dako. Masaya siya na nanalo siya nang biglang sumulpot sa likod niya ang isang ang babae na nakasut, at binati siya sa pagpaslang sa kanyang alaga at nabuhay. Hindi man lang siya nerhistro ni Akira sa kanyang isip, at sinabi sa kanya ng babae na maganda ang ginawa niya kanina, ngunit ito ay isang hindi mapanalunan na laban para sa kanya. 5 segundo ang lumipas mula nang magkakilala sila, at walang babala na inatake ng babae ang braso at tagiliran ni Akira. Bumagsak siya sa lupa, na nagsasabi na kung ito ay isang hindi mapanalunan na labanan, nangangahulugan ito na ito ay isang turning point sa laro. Si Akira ay labis na nagdurugo, ngunit naniniwala na hanggat hindi pa siya nakakakuha ng game over, maaari pa rin siyang manalo sa susunod. Sinabi sa kanya ng babaeng pusa na tama siya at nagsisimula pa lang ang saya. Naglakad siya palayo kasama iyon, at nang imulat muli ni Akira ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang kakaibang bulwagan kasama ang maraming iba pang mga tao. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari nang mapansin niyang nakaposas siya, at ang pinsalang natamo niya kanina ay wala na. Sa sandaling iyon, ang Catgirl performer ay gumawa ng isang engranding entrance sa entablado. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mion, ang kanilang navigator, at pagkatapos ay sinabi sa lahat na sila ay napili upang makilahok sa isang engranding proyekto. Ipinahayag niya na lahat sila ay binibigkas na nasawi sa totoong mundo at lahat ay nagulat. Magpapaliwanag pa siya ng higit pa ng isang walang modo na lalaki ang umakyat sa entablado, at sinabihan siyang pauwiin siya sa sandaling ito. Ngumiti lang si Mion at nagpasalamat sa tulong nito bago siya biglang umatake sa katawan niya. Ang kanyang kamay ay ginawang isang kanyon, at masayang ipinaliwanag ni Mion sa mga natarantang karamihan na ito ang kanyang espesyal na kakayahan. Ang bawat isa rito ay nabigyan din ng ilang uri ng kakayahan na kanilang gagamitin para makilahok sa proyekto. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Mion na ang kanilang mga posas ay nagpahinto sa paggamit ng kanilang mga kakayahan, at kapag ang pulang ilaw sa kanila ay naging berde, magbubukas ito sa loob ng 5 segundo at magagamit nila ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos, ang susunod na tuntunin ay pinahihintulutan ang pagpaslang at pananakit sa iba. Nagtatanong si Mion kung may tanong sila, at lumapit muna kay Akira. Pagkatapos ay tinanong niya ang isang nerdy na babae ng parehong bagay at pagkatapos ay lumipat sa isang delinquent.
Sinabi niya sa lahat na huwag mag-atubiling magtanong, at isang malaking matipunong lalaki na nagngangalang Shen ang nagtanong sa kanya tungkol sa lugar na ito at sa proyektong sinasabi niya. Sinabi ni Mion na hindi niya masasagot ang mga tanong na iyon, kaya tinanong siya ni Shen kung bakit niya pinaslang ang lalaki kanina. Sinabi ni Mion na siya ay isang masamang tao na mahilig pumaslang ng mga tao, ngunit ang redhead na extra sa Batang Quiapo ay naniniwala na siya ay nagplano na tapusin ang taong iyon ng maaga para magpakita ng halimbawa sa lahat. Idinagdag ni Mion na siya ay matalino, at lumingon siya sa susunod na tao. Sa pagkakataong ito, isang babae na nagngangalang Yori ang nagtanong sa kanya kung bakit sila ang pinili niya. Sinabi na lang ni Mion na lahat sila ay random na napili, at mahirap itong paniwalaan ng dalaga. Sa sandaling iyon, dumating doon ang assistant ni Mion para sabihing tapos na ang briefing session at ang lahat ay dadalhin na sa kani-kanilang mga silid ngayon kung saan maaari silang maglaan ng oras upang makapagpahinga at subukan ang kanilang mga kakayahan. Pumasok si Akira sa kanyang silid, iniisip na tila laro talaga ito. May nakita siyang sulat sa mesa kasama ang isang kahon ng mga candy. Ang sulat ay nagsasabi sa kanya na ang silid ay may lahat ng pang-araw-araw na mga item, at mga bagay na maaari nilang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Mayroon ding isang hiwalay na selyadong sulat na nagpapakita ng mga detalye tungkol sa kanilang mga kakayahan. Binuksan ni Akira ang selyadong sulat, at ang katotohanan tungkol sa kanyang kakayahan ay nagpatigil sa kanya. Nagtataka siya kung paano niya magagamit ang kanyang kakayahan ngunit pagkatapos ay nalilihis ng mga candy. Biglang gumalaw ang silid at napagtanto ni Akira na may ibang tao na gumagamit ng kanilang mga kakayahan. Iniisip niya ang mga kalaban na maaari niyang harapin sa labanan, at nalaman niya na ayon sa mga tagubilin ni Mion kanina, malaya silang pumaslang sa isa't isa. Hindi nagtagal, magsisimula na ang unang programa, na one-on-one na tunggalian sa pagitan ng mga kalahok. Pumasok si Akira sa isang silid-aralan, kung saan nakita niya ang delinkwenteng lalaki na si Madoka na naghihintay sa kanya. Sinabihan siya ni Madoka na sumuko sa sandaling magsimula ang laban kung ayaw niyang masaktan ng husto sa kanyang mapanganib na kakayahan. Tumanggi si Akira, sinabing hindi siya outred sa isang laro. Ang kanilang mga poses ay nagiging berde, at pagkatapos ng 5 segundo, maaari nilang gamitin ang kanilang mga kakayahan. Si Madoka ay nagmamadaling lumapit kay Akira, at ang stick sa kanyang kamay ay naging isang espada, gamit kung saan malinis niyang hinihiwa ang pisara at mga kasangkapan. Patuloy na hinahagis ni Akira ang mga mesa sa kanya upang makaabala sa kanya at naghalo ng pole bowl sa pagitan, na lumilikha ng isang smoke screen na nagpapahintulot sa kanya na tumakas. Sinundan siya ni Madoka sa loob ng isang madilim na lab, at binato siya ni Akira ng lampara para makaabala sa kanya at pagkatapos ay gumamit ng pansamantalang blowtorch para laser press siya. Gayunpaman, nagawang dinosormahan siya ni Madoka at sinimulang sirain ang silid habang hinahanap siya. Naniniwala siya na si Akira ay nagtatago dahil ang kanyang kakayahan ay maaaring hindi makatulong sa labanan, ngunit si Akira ay sumulong upang sabihin na ito ay eksaktong kabaligtaran. Ipinaliwanag niya na masyadong delikado ang kanyang kakayahan kaya naman ayaw niyang gamitin ito. Tumanggi si Madoka na maniwala sa kanya at walang ingat na sumusugod sa kanya. Biglang inilabas ni Akira ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa, nagsiwalat ng isang balahibo, habang sinasabi niya na ang kanyang kakayahan ay gawing kanyan ang kanyang kamay. Biglang naalala ni Madoka ang ginawa ni Mion sa kakayahang iyon kanina, at kung paano may mga balahibo na kasama sa sandaling iyon. Nang nagdadalawang isip siya, ginawang kanyan ni Akira ang kanyang kamay at pinaputukan siya. Nasugatan si Madoka at nontog sa dingding, at ang espada ay naging kahoy na patpat nang umalis ito sa kanyang kamay. Itinutok ni Akira ang kanyang kanyan sa kanya, hinihiling sa kanya na sumuko, at nagpa siya si Madoka na sumuko. Pinapanood ito ni Mion mula sa control room, at pinalakpakan niya si Akira, na talagang paborito niyang contender. Tinanong siya ng kanyang assistant kung bakit huli na ginamit ni Akira ang kanyang kanyan, at ipinahayag niya na ang kanyang kakayahan ay hindi gawing kanyan ang kanyang kamay. Sinabi ni Mion, na ilusyon lang ang ginawa ni Akira kanina at ginamit niya ito kanina. Nang buksan ni Akira ang liham na naglalaman ng mga detalye ng kanyang kakayahan, nalaman niyang ito ay tinatawag na sophism. Ang kanyang kakayahan ay kung anuman ang iniisip ng ibang tao. Kaya naman sinadya niyang kinaladkad ang labanan laban kay Madoka, at dinala siya sa isang sitwasyon kung saan maniniwala siya sa kasinungalingan na ang kanyang kakayahan ay isang kanyan.
Umalis si Akira sa test room pagkatapos nito, sinamahan ng dalawang gwardya. Nauna siyang maglakad, nag-iisang iniisip kung paano pa niya magagamit ang kanyang kakayahan, at hindi niya napapansin na patuloy na nakatitig sa kanya si Yori habang dinadaanan siya nito. Ang susunod na challenger ay si Yori, na isang high school student din na ayaw sa mga random coincidences. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng isang random na lalaki ng nagkataon, at sinisi niya siya sa pagsira sa kanyang buhay. Halos hindi siya inaalagaan ng irresponsible na ina, at patuloy na nagdadala ng mga random na lalaki mula sa bar bilang kanyang mga kasintahan. Ang pinakahuling lalaki ay nagkaroon pa nga ng isang anak na babae, at inaasahan ng nanay ni Yori na siya ang mag-aalaga sa bata. Noong una ay ayaw ni Yori ng ganoon, ngunit nang malaman niyang biktima ng kapabayaan at pang-aabuso ang bata, nagpasya siyang kumilos bilang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, siya ay nakikitungo sa sapat na mga problema sa kanyang sarili. Noong nakaraan, tinulungan niya ang isang nabully na lalaki, ngunit sa hindi sinasadyang malas, ito ay naging isang kitakot-takot na stalker. Isang araw bago siya napadpad sa proyekto, hindi niya sinasadyang nakita ang stalker na sinusubukang tumalon sa isang mataas na gusali. Hindi niya napigilan ang sarili na tumakbo paakyat sa gusali upang iligtas siya, ngunit kinuha niya ito bilang isang banal na senyales na sila ay konektado ng kapalaran. Umakyat si Yori sa kabilang gilid ng rehas upang iligtas siya, ngunit ang stalker ay talagang walang kabuluhan, at basta na lang niya hinawakan ang braso nito at tumalon pababa ng gusali, at kinaladkad siya. Iyon ay kung paano siya nasawi sa totoong mundo at napunta sa proyekto. Nakita ni Yori ang lahat ng ito na isang nightmare at nagising na sumisigaw. Siya ay umaasa na kapag natapos ang panaginip, siya ay babalik sa bahay, ngunit siya ay nabigo na makita ang kanyang sarili sa kakaibang silid na ito. Sinubukan niyang buksan ang pinto sa kanyang silid na sinasabing hindi rin nakakatuwa na siya ay napiling makibahagi sa kakaibang proyektong ito ng random. Gusto niyang umuwi upang tulungan ang kanyang bagong kapatid na babae, ngunit tila walang paraan upang gawin iyon. Humiga siya sa kanyang higaan, at pagkatapos ay biglang napagtanto na may kakayahan din pala siya. Binuksan niya ang liham upang malaman ang kanyang kakayahan at tumama sa dingding gamit ito, na lumikha ng pagyanig na nagpagulat kay Akira kanina. Namangha si Yori sa kanyang kapangyarihan, at naisip niya na maaaring makatulong ito sa kanya na makaalis sa lugar na ito sa pamamagitan ng pagsira sa pinto. Gayunpaman, ang pinto ay mas matibay kaysa sa naisip niya, at nabigo siyang masira ito. Sa lalong madaling panahon ang kanyang kapareha para sa one-on-one na tunggalian ay napagpasyahan, at nalaman niyang isa itong matipuno na bokal na lalaki mula sa isang manga. Ang lalaki ay tila may kakaibang nararamdaman, at nasasabi niya na si Yori ay fan ng Bini dahil naaamoy niya ito kahit sobrang layo niya dahil iyon ang kakayahan na natanggap niya. Nagsimula siyang lumapit kay Yori, at ang countdown ay umabot sa 0. Nang maalis ang kanilang mga posas, isang solidong roundhouse na sipa ang ginawa ni Yori sa mukha ng lalaki. Tila nasiyahan ang lalaki dahil gusto niya ito, at ang pagkasuklam at pagkamuhi na nararamdaman ni Yori na nakikita ang kanyang reaksyon ay nagpapalakas lamang sa kanya. Inalis pa niya ang kanyang pantalon para lalo pa siyang kilabutan at saka huminga sa nararamdamang disgusto, takot, at kahihiyan na pinakawalan niya para lumakas. Nagmamadali siyang lumapit kay Yori at nagawang ilagay ito sa isang chokehold, pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang mga gusto na kinasasangkutan ng mga estudyante sa high school. Sinabi niya na ito ay isang malaking pagkakataon na nakaharap niya ang isang high school na babae sa unang round, ngunit ginalit niya si Yori sa maling paraan. Siya ay may sapat na mga pagkakataon na sumisira sa kanyang buhay at mga walang modo na ginagawa ang gusto nila. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at dinurog ito ng buong lakas, dahilan para mapasigaw ito at humagulgol. Pagkatapos ay tumama siya sa lupa upang sumipa ng kaunting alikabok, at pagkatapos ay gumagalaw sa likod ng lalaki upang patumbahin ito sa isang barrage ng malalakas na pag-atake. Ito ay salamat sa kanyang kakayahan sa Demon God na nagbigay daan sa kanya na dagdagan ang lahat ng kanyang pisikal na kakayahan ng 5 beses. Di nagtagal pagkatapos nito, nagising si Akira na may security guard sa kanyang pintuan na nagsasabi sa kanya na oras na para sa kanyang susunod na programa. Siya ay ipinadala sa isang silid kung saan naghihintay sa kanya sina Yori, Shen, Madoka, at Monkey Face. Pagpasok pa lang ni Akira, ipinaliwanag ni Miyo na ang ikalawang round ay magiging 5-on-5 team battle, at magsisimula ito sa loob ng 2 oras. Iyon lang ang mga paliwanag, at walang nasisiyahan dito.
Iniisip ni Akira na kung kailangan nilang magtrabaho bilang isang koponan, dapat nilang ipakita ang kanilang mga kakayahan sa isa't isa. Dahil nakita siya ni Madoka na gumamit ng kanyon, tiyak na dapat siyang maniwala na ang kanyang kakayahan ay pareho. Gayunpaman, iniisip ni Akira kung dapat ba niyang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan para sa kapakanan ng koponan. Biglang pinangasiwaan ni Mr. Monkey Face ang silid. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang sawa, at ipinakita na ang kanyang kakayahan ay lumikha ng isang lubod mula sa isang butones. Si Yori ay labis na nadismaya sa kanya at buong pagmamalaki na inihayag ang kanyang kakayahan. Ganon din ang ginawa ni Madoka, at nagseselo si Sawa sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tinanong niya ang kapatid ni Jim, si Shen, tungkol sa kanyang kakayahan, at sumagot siya na maaari siyang maging invincible sa loob ng 2 segundo, ngunit hindi niya planong gamitin ang kakayahang ito na nakatanim sa kanyang katawan nang walang pahintulot niya. Gayunpaman, siya ay isang pro wrestler at marunong makipaglaban. Si Akira na ang susunod, at nagpasya siyang ilihim ang kanyang tunay na kakayahan. Kaya't sinabi niya sa lahat na maaari niyang gawing kanyon ang kanyang kamay tulad ni Mion. Sa tingin niya, ang pagsisiwalat ng kanyang tunay na kakayahan sa mga maling tao ay maaaring humantong sa kanyang kasawian, at iyon ay isang panganib na hindi niya handang gawin sa grupong ito. Gusto ni Sawa na ipakita ng lahat ang kanilang mga kakayahan, ngunit biglang tinanong ni Akira si Madoka kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam pagkatapos ng huling laban. Nadala si Sawa sa agos at tinanong si Madoka kung natalo siya sa nakaraang labanan. Sinabihan niya si Sawa na umatras at ipinahayag na pagkatapos ng laban ay binigyan siya ng ilang paggamot, ngunit ito ay ilang mga benda at pangpawalan ng sakit lamang. Ang lahat ay nagsimulang magsalita tungkol sa kung paano ang pangangalagang pangkalusugan dito ay tulad ng ibang bansa, ngunit natutuwa si Akira na mapipigilan niya ang pagpapakita ng kanyang mga kakayahan. Hindi niya alam kung magpapakita ito sa harap ng kanyang mga kaalyado dahil medyo kakaiba ang pagkakasabi nito sa sulat. Kaya naman gusto niyang gamitin ang laban ng koponan para ganap na mag-eksperimento sa kanyang kapangyarihan. Tapos na ang oras para sa talakayan, at malapit na silang magtungo sa ikalawang round. Biglang nagseryoso si Sawa, at sinabihan silang gamitin ang anumang pagkakataong makikita nila sa labanan ng pangkat para tapusin ang kanilang kalaban. Sinabi niya na hindi nila mapagkakatiwalaan ang kalaban na maging madali sa kanila, kaya pinakamahusay na bawasan ang kompetisyon upang mabuhay. Sa lalong madaling panahon ay dumating sila sa ring para sa ikalawang round, kung saan kailangan nilang labanan ang mga miyembro ng koponan ng kaaway sa one-on-one na duels. Una ay si Sawa laban sa redhead na extra sa Batang Quiapo na si Rin. Hindi masaya si Sawa na ang ikalawang round ay hindi isang labanan ng koponan ngunit isang individual na labanan, at sumang-ayon si Akira. Napagtanto ni Akira na ang pakanan ng buong koponan ay upang maihayag sila ng mahalagang impormasyon sa mga taong maaaring makapinsala sa kanila sa ibang pagkakataon. Sina Sawa at Rin ay nasa ring, at habang nakatanggal ang kanilang mga posas, agad na hiniling ni Rin na mag-forfeit si Sawa. Sinusubukan niyang gayumahin siya ng matatamis na salita, ngunit hindi siya nagtitiwala sa kanya at sa tingin niya ay may itinatago siya sa ilalim ng maluwag na damit na suot niya. Inalis na lang ni Rin ang maluwag na balabal para ipakita ang kasuotan na suot niya noong dinala siya rito. Nangako siyang gagantimpalaan si Sawa ng kanyang sarili kung hahayaan niyang manalo siya, at kahit na natutokso siya, tumanggi itong tanggapin ang alok nito. Umarte si Sawa na parang ang kapangyarihan niya ay napakadelikado, at ayaw niyang gamitin ito sa babae. Kaya naman iminumungkahi niya na ayusin nila ang usapin sa pamamagitan ng paghagis ng barya. Sumang-ayon si Rin, at inihagis ni Sawa ang barya. Sa sandaling nawala ang mga mata nito sa kanya, bigla itong umatake at tinusok ang kanyang katawan gamit ang matatalas na talem. Bumagsak si Sawa sa lupa at natalo sa laban, at walang nakakaalam ng kakayahan ni Rin. Dumating doon ang mga medik, ngunit nalaman nilang walang paraan para iligtas si Sawa, kaya plano na lang nilang itapon siya. Sinubukan ni Yori na tumulong, ngunit pinigilan siya ni Akira dahil huli na ang lahat. Tinawag ni Madoka na walang silbi si Sawa sa pagpapabeye sa kanyang pagbabantay sa huling sandali, at si Yori ay nagalit dito. Kahit si Shen ay nagsabi sa kanya na bawiin ang kanyang mga salita, dahil hindi niya kayang insultuhin ang isang kasamahang nasawi sa ring. Napagtanto ni Akira na ang kanilang koponan ay nagkakawatak-watak, kaya siya ay namagitan at sinabi na maaari nilang ayusin ang kanilang mga damdamin tungkol sa bagay na ito sa ibang pagkakataon. Sa ngayon, kailangan nilang tumutok sa laro. Pagkatapos lamang ay inihayag ang mga susunod na kalahok.
Kakalabanin ni Shen ang nerd, si Rengo, na mukhang napaka-relax at confident pagdating sa arena. Plano ni Shen na mabilis na itapon siya sa arena nang hindi siya sinasaktan upang maiwasan ang pagkawala tulad ni Sawa. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya nang matanggal ang posos, ngunit huminto nang itinaas ni Rengo ang kanyang kamay. Natatakot si Shen na gagamitin niya ang kanyang mga kakayahan, ngunit sumuko lang si Rengo, na ikinagulat ng lahat. Ang kakayahan ni Rengo ay kopyahin ang isang bahagi ng mga kakayahan ng iba, at sinubukan din niyang gamitin ito kay Shen, ngunit dahil wala siyang naramdamang pagkakaiba, hindi niya maisip kung ano iyon. Kaya't nagpa siya siyang mag-forfeit, alam niyang hindi siya mananalo laban sa kanya. Hindi natutuwa dito si Rin, at sinimulan siyang guluhin dahil ayaw niyang matalo dahil sa pagkakamali ng kanyang kasamahan. Pinigilan ng isa pang babae na nagngangalang Siko si Rin, sinabing mananalo siya sa susunod na round at ibabalik ang mga bagay sa kanila. Ang kanyang kalaban ay si Madoka, at sa sandaling maalis ang mga posos, siya ay naglabas ng isang tirador at pinaputukan siya ng isang marmol. Naniniwala siya na madali siyang mananalo ngayon, ngunit itinaboy ni Mocha ang marmol, na biglang lumaki at naging isang mapanirang bola. Pagkatapos ay ginawa niyang espada ang kanyang tungkod at sumugod kay Siko, na patuloy na naghahadras ng mga marmol sa kanya, ngunit iniiwasan niya silang lahat. Pinalaki niya ang huling marmol bago ito mapalihis ni Madoka, ngunit hiniwalang niya ito sa kalahati. Sa pagkakataong ito ang katotohanan ay ang kanyang kakayahan ay hindi lamang pagpapakita ng espada, kundi isang taybak na kayang pumutol ng anuman. Natatakot si Siko na kailangan niyang kalabanan ang isang taong may hindi kapani-paniwalang kakayahan at hindi kapani-paniwalang reflexes, ngunit hindi siya makasuko dahil patuloy siyang binibigyan ni Rin ng mga masasamang titig. Magiliw na hiniling sa kanya ni Madoka na sumuko ngayon, ngunit siya ay masyadong natakot kay Rin upang gawin iyon, kaya nagpa siya siyang gawin ang lahat at ihagis ang lahat ng mga marmol sa kanyang bulsa sa kanya. Si Madoka ay patuloy na umiiwas habang lumalaki ang mga marbles, ngunit sa lalong madaling panahon nahanap niya ang kanyang sarili na napapalibutan sa lahat ng panig. Ipinahayag ng babae na gagamitin niya ang kanyang huling marmol para talunin siya, ngunit hiniwa din ito ni Madoka. Gayunpaman, nagsisinungaling lang ang babae kanina, at may isa pa siyang marmol na nakatutok sa kanya. Bago siya makaatake, ang kanyang tirador ay naputol, at siya ay bumagsak sa lupa. Napagtanto niya na si Madoka ay may isa pang nakatagong kutsilyo na ibinato niya sa kanya, ngunit inihayag lamang niya na habang natatakpan siya ng higanteng marmol, binali niya ang kanyang tungkod at ginawang magkahiwalay na sandata ang magkabilang bahagi. Pagkatapos ay nilapitan niya si Siko at hiniling sa kanya na sumuko habang siya ay nagsasalita ng mabuti, ngunit siya ay bumubulong na hindi pa tapos ang laban. Biglang nakita ni Madoka ang ekstrang marmol na naiwan sa kamay ng dalaga kanina sa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Bago siya makapag-react, pinalaki at dinudurog ng marmol ang dalawang marbles ni Madoka. Nanghihina siya dahil sa sakit, at nanalo si Siko sa round na ito. Susunod ay si Akira laban kay Joe mula sa kabilang koponan. Habang sina Shen at Yori ay nagsasabi sa kanya na manalo sa lahat ng mga paraan, hindi niya plano na magtrabaho ng labis para dito. Natitiyak ni Akira na kahit matalo ang kanilang koponan, hindi sila tatapusin, at ang mga parusa na kanilang matatanggap ay hindi gaanong kabigat. Kaya naman plano na lang niyang mangalap ng ilang impormasyon tungkol sa kung paano gumagana ang kanyang kakayahan. Sa sandaling matanggal ang posas, sinubukan ni Akira na i-activate ang kakayahan ng kanyan batay sa paniniwala ng kanyang kasamahan sa koponan, ngunit hindi ito nangyari. Kaya, tumalikod siya at sinabi kay Madoka na pinabayaan niya ang koponan sa pagkatalo, kaya kailangan niyang maparusahan. Naisaaktibo ni Akira ang kanyang kakayahan sa kanyan sa pagkakataong ito, at nagpaputok ng isang dummy shot malapit kay Madoka na naiirita sa kanyang mga aksyon. Napagtanto ni Akira na ang kanyang mga kakayahan ay gagana lamang laban sa taong direktang nakakaharap niya. Isinaaktibo ni Akira ang kanyang kamay sa kanyan laban sa kanyang kalaban, na natatakot na siya ay matatalo. Inatake siya ni Akira, ngunit pinakawala ni Joe ang kanyang kakayahan at pinawala ang kanyang shot, pati na rin ang kanyan sa kanyang kamay. Habang na-distract ang lalaki sa mga babaeng nag-cheer sa kanya, hinagis ni Akira ang isang sapatos sa kanyang mukha upang subukan ang kanyang mga kakayahan at pagkatapos ay mabilis na umabot sa kanyang likuran. Itinutok niya ang kanyang kanyan sa kanya, at sinabihan siyang itaas ang kanyang mga kamay. Naisip ni Akira na maaari niyang ipawalang bisa ang mga kakayahan ng ibang tao sa pamamagitan ng paghawak sa lupa, ngunit masyado na siyang malapit para umatake.
Bago niya maisaaktibo ang kanyang kakayahan, sumuko ang lalaki kasama iyon, at umalis si Akira sa arena kung saan galit pa rin si Madoka sa kanya. Sa wakas, turn na ni Yori, at sa kanyang lubos na takot at pagkasuklim, ang kanyang kalaban ay ang stalker na nagpahamak sa kanya noong nakaraan. Natutuwa siyang makita siyang muli dito, ngunit si Yori ay nagngangalit upang talunin siya ng labis. Nagsimula na ang laban, at sinabihan ng stalker si Yori na gawin ang lahat ng gusto niya sa kanya dahil kaya niyang patigasin ang buong katawan niya. Walang pinagkaiba iyon kay Yori, at buong lakas niya itong sinuntok. Ang stalker ay bumagsak sa pader at natalo agad sa laban. Naniniwala si Shen na ang pagtaas lamang ng kanyang lakas ng 5 beses ay hindi dapat humantong sa ganoon, ngunit sinabi sa kanya ni Akira na maaaring dagdagan ni Yori ang lahat ng kanyang kakayahan ng 5 beses, at maaari silang magsama-sama upang lumikha ng mga monumental na resulta. Sa sandaling iyon, dumating doon si Mion at ipinahayag na oras na para sa kanilang ikatlong laro. Ngunit bago iyon, mapaparusahan ang natalong koponan. Dumating din doon ang mga ahente, at tinatakpan nila ang lahat at dinadala sila sa isang hiwalay na silid. Nang matanggal ang mga blindfold, nagulat si Akira at ang kanyang team nang makitang nasa isang fine dining restaurant sila. Sinabi sa kanila ni Mion na ito ang kanilang gantimpala para sa pagkapanalo, at ang mga matatalo ay kailangang magsuot ng mga costume ng kuneho at pagsilbihan sila ng pagkain. Kumakain sina Akira at Madoka ng walang pag-iingat, at sinubukan ni Rin na lumapit kay Akira, ngunit ayaw niyang gumawa ng anumang bagay sa isang mapanganib na babae na tulad niya. Sa kabilang banda, tila napapalapit si Akira kay Yori, at itinali pa nito ang panyo sa kanyang kamay, na nasugatan matapos masuntok ang stalker. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Mion sa kanila ang tungkol sa ikatlong programa, at ang parehong mga koponan ay ipapadala sa kanilang magkahiwalay na paraan. Dinala si Akira at ang kanyang koponan sa isang silid kung saan sinabihan silang maghiwalay, at sundan ang mga landas sa harap nila. Makakatanggap sila ng mga tagubilin sa dulo ng landas na kailangan nilang sundin. Naunang umalis sina Madoka at Shen, na sinasabi na kahit na sila ay maaaring maging magkaaway sa susunod na pagkakataon, lahat sila ay dapat mabuhay. Bago makaalis si Yori, sinabi sa kanya ni Akira na ang panyo na ibinigay nito sa kanya ay talagang mahalaga sa kanya, kaya dapat talaga itong mabuhay at ibalik ito sa kanya mamaya. Namula si Yori sa narinig at tumakbo palayo, nangako na makikita niya ito mamaya. Gayunpaman, sinadya ni Akira na mapalapit sa kanya bilang insurance para sa hinaharap. Tinahak ni Akira ang isang landas, at sa dulo nito, nakahanap siya ng isang silid na may isang smartphone. Na-deactivate ang kanyang POSAS, at inanunsyo ng system na mayroon siyang 100 puntos sa ngayon at kailangan niyang mangolekta ng 1,000 puntos. Walang ibang paliwanag bukod dito, at pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto sa harapan niya at inakay siya palabas. Doon, nalaman niya na mayroon siyang 30 minuto upang patumbahin ang pinakamaraming tao sa lugar na ito hanggat kaya niya, at bawat tagumpay ay magbibigay sa kanya ng 10 puntos. Nagsimulang tumakbo si Akira at maghanap ng mga target nang biglang may tumalon sa harap niya. Handa nang makipaglaban si Akira nang biglang hilingin sa kanya ng lalaki na huminto, iginiit na ayaw niyang makipag-away. Ibinunyag niya na nag-set up siya ng ambush para ma-recruit siya para sa kanilang team. Bago pa maintindihan ni Akira ang anuman, nakita niya si Yori na tumatakbo papunta sa kanya at isang grupo ng mga lalaki ang sumusunod sa kanya. Nakahinga si Yori nang maluwag nang makita si Akira doon at sumilong sa likod niya, at siya ay nalilito pa rin gaya ng dati. Idineklara ng mga lalaki na gusto nilang mag-recruit ng mga baguhan na tulad nila sa Team Red, habang ang lalaki kanina ay sinusubukang ipasok sila sa Team Green. Alam niyang kilalang-kilala ang Team Red, kaya nagpa siyang bumili ng oras para tumakas sina Akira at Yori. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan at ginagawang arrow ang isang stick na maaaring magpaputok ng walang katapusang bilang ng mga arrow, ngunit ang matandang lalaki mula sa pulang koponan ay may kakayahan sa kanyan. Nagulat si Yori nang makita ito, at sinabi kay Akira na ang lalaki ay may kaparehong kakayahan sa kanya. Dahil doon, naniniwala ang lahat na may kakayahan din si Akira na gamitin ang kamay ng kanyan, at ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagputok ng babala sa kanila. Siya, kasama si Yori at ang lalaki, ay nagsimulang tumakbo palayo, at ang lalaki sa Team Red ay sinubukang paputukan siya mula sa likuran.
Mabilis na kinontra ni Akira ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang sariling kakayahan, na lumikha ng isang malaking pagsabog na gumagalaw sa lugar at nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang tumakas. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Zaito, at nagpasalamat kay Akira sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nagpasalamat sa kanya sina Akira at Yori bilang kapalit, at pagkatapos ay tinanong siya para sa buong negosyo kasama ang pula at berdeng mga koponan. Sinabi niya sa kanila na mayroong dalawang pangunahing paksayon sa ikatlong pagsubok, ang pulang koponan ay medyo mapanganib, at ang kanilang dalawang nangungunang pinuno ay makapangyarihan, matalino, at walang awa. Naisip ni Akira na ang pagpunta sa berdeng koponan ay magiging isang mas mahusay na pagpipilian, kaya sinundan niya si Zaito hanggang sa base ng Green Team. Ito ay isang ganap na settlement, at mayroong isang bagong silang na sanggol doon, dahil ang kanyang ina ay dinala para sa proyekto noong siya ay 3 buwang buntis. Namangha si Akira sa kung paano gumagana ang mga bagay dito, at naisip niya na para mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa para sa napakaraming superpowered na tao, ang pinuno ng Green Team ay dapat maging malakas at matalino. Dinala sila ni Zaito sa kanilang pinuno, si Yoto, na natutuwa na magkaroon ng dalawang bagong miyembro sa kanilang koponan. Siya ay namangha nang malaman na si Akira ay may kakayahan sa kanyen, na itinuturing na isang A-rank na kakayahan. Nang malaman niya na may kakayahan si Yori na paramihin ang kanyang pisikal na lakas, parehong nabigla sina Yoto at Zaito dahil ito ay isang A+ rank na kakayahan na maaaring magbago ng mga bagay sa kanilang pabor. Napatulala sina Akira at Yori sa reaksyon nila dahil hindi sila katulad ng iniisip nila kanina. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Yoto na ang layunin ng ikatlong round ay upang mangolekta ng 1,000 puntos, sa pamamagitan ng pagkumpleto ng iba't ibang mga quest. Ang mga puntos ay maaaring gamitin bilang pera upang bilhin ang halos lahat. Maraming tao ang bumuo ng maliliit na koponan upang mabuhay sa ikatlong round, ngunit sa lalong madaling panahon ang pulang koponan ay nagsimulang palawakin ang bilang nito ng hindi natural, at dinukot ang iba pang mga manlalaro ng walang malinaw na dahilan. Ipinaliwanag ni Yoto na ang pulang koponan ay hindi gustong magpatuloy sa susunod na pagsubok, kaya ginawa nilang kaharian ang lugar na ito. Pinagsasamantalahan nila ang mga mahihinang manlalaro at ginagamit sila na parang mga alipin, at binuo ni Yoto ang Green Team upang kontrahin ang kanilang paniniil. Ipinaliwanag niya na mayroon ding asol na koponan na nagpapanatili ng neutralidad, at ang kanilang mga miyembro ay gumagalaw lamang para sa kanilang mga individual na layunin. Hiniling ni Yoto sina Akira at Yori na ipahiram sa kanya ang kanilang mga lakas sa pakikipaglaban sa pulang koponan, at agad namang pumayag si Yori. Si Akira, gayunpaman, ay may iba pang mga plano. Itinuro niya ang kanyang kamay kay Yoto, agad na ikinagulat ng lahat. Si Yoto, gayunpaman, ay medyo kalmado, at ang kanya ni Akira ay hindi agad nagpakita. Nabigla si Akira at iniisip kung dahil ba ito sa kakayahan ni Yoto, or hindi talaga siya nagtitiwala na kanyan ang kanyang kakayahan. Sinabi ni Yoto kay Akira na ang pagbihag sa kanya ay magiging isang magandang opsyon para sa kanya, at hinahangad niya itong atakihin kung kakayanin niya ang susunod na mangyayari. Si Akira ay nagpaputok, ngunit ang kanyang pag-atake ay ganap na pinawalang bisa ni Yoto, nang ngumiti lamang at nagtanong kung siya ay nasisiyahan na ngayon. Nagalit si Yori kay Akira, ngunit sinabi ni Yoto sa kanya na huwag pansinin ito dahil ang kanyang kakayahan ay maaaring magpapahintulot sa kanya na harangan ang bawat pag-atake. Iniisip niya na malamang na gustong suriin ni Akira kung kaya niyang pangunahan sila, at itinanong niya kung nakapasa siya. Sa sandaling iyon, isang matandang babae ang pumasok sa silid at sinabi kay Yoto na marami silang bagong recruit. Ito ay isang magandang bagay para sa koponan, ngunit wala silang sapat na mga silid, kaya iminumungkahi ni Akira na manatili sila ni Yori sa iisang silid. Si Yori ay nababalisa dahil dito, at sa ibabaw nito, nakahanap pa siya ng proteksyon sa silid na dapat nilang pagsaluhan. Nag-iisip siya kung sa wakas ay mangyayari na ba sa kanya ngayong gabi, at sinabi ni Akira na mayroon siyang talagang gustong sabihin sa kanya, na lalong nagpapalakas sa kanyang pag-asa. Inabot sa kanya ni Akira ang isang papel na slip, at naniniwala siya na iyon ang kanyang pag-amin. Gayunpaman, mababasa nito na ang kanyang tunay na kakayahan ay hindi ang kanyan kundi telepathy. Nadismaya si Yori, ngunit hiniling sa kanya ni Akira na subukan at maniwala na ang kanyang kakayahan ay telepathy. Sinusubukan niyang tanggapin ang biglaang paghahayag na ito, at bigla, maaari silang makipag-usap sa isip sa isa't isa.
Talagang nasasabik si Yori dito, ngunit sinabihan siya ni Akira na makipag-usap lamang sa kanya sa pamamagitan ng telepathy ngayon. Nais ni Akira na sabihin sa kanya ang isang bagay na talagang mahalaga at pribado, ngunit naniniwala siya na ang kanilang silid ay maaaring mabag sa utos ni Yoto. Tinanong siya ni Yori kung nagdududa siya sa pinuno, at sinagot ni Akira na si Yoto ay isang napakahusay na pinuno, kaya natural sa kanya na bantayang mabuti ang mga malalakas na baguhan na tulad niya. Sa wakas ay ibinunyag niya na ang kanyang tunay na kakayahan ay anuman ang iniisip ng ibang tao. Tila hindi ito maproseso ni Yori nang biglang tumunog ang kanilang mga telepono na may video message mula kay Mion. Idineklara niya na magkakaroon sila ng Grand Quest na manghuli ng mga ghouls bukas, at dapat nilang gamitin ito para makakuha ng maraming puntos hanggat kaya nila. Pagkatapos ay gumawa si Akira ng isang kasunduan kay Yori, na hinihiling sa kanya na patuloy na isipin na ang kanyang kakayahan ay telepathy upang manatiling konektado sila at gumamit ng iba pang mga kakayahan. Kapag gusto niyang gamitin ang kakayahan ng Kanyen, ililipat niya ang kanyang target na ibang tao sa iba. Kinaumagahan, tinipon ni Yoto ang lahat at sinabi sa kanila ang tungkol sa quest. Hindi nagtagal ay narating nila ang mga guho, kung saan naghihintay si Mion sa kanila kasama ang mga ghouls. Laking gulat ni Akira nang makita ang mga ghouls na kamukhang kamukha ng mommy na lalaki na umatake sa kanya. Ipinahayag ni Mion na ang bawat ghoul na mapapaslang ay makakakuha ng 30 puntos, at ipinagbabawal na gamitin ang kanilang mga kakayahan sa ibang mga kalahok. Sa pamamagitan nito, sinimulan niya ang quest, at ang mga ghouls ay lumukso sa mga manlalaro. Ang mga tanks na tulad ni Yoto ay humaharang sa kanilang mga pag-atake, habang ang mga offensive na manlalaro ay madaling tinatapos ang mga ghouls. Ina-activate din ni Akira ang kanyang mga kakayahan sa kanyan gamit ang mga tao mula sa koponan upang i-activate ito, at atakihin ang mga ghouls. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng pulang koponan na si Ichi at ang vice leader na si Koro ay dumating doon. Wala silang planong sumali sa ghoul hunting event, pero gusto pa rin nilang talunin ang Green Team. Ang lahat sa Green Team ay umatras sa sandaling makita nila sila, dahil gusto ni Yoto na itago ang kanilang mga kakayahan mula sa kanila. Gayunpaman, may iba pang plano ang mga masasamang pinuno ng Team Red. Ang vice leader na si Koro ay may kakayahan na tinatawag na loan shark na nagpapahintulot sa kanya na puwersahang mangolekta ng utang sa mga taong may utang sa kanya. Gamit ang utang na iyon, nagpadala siya ng isang grupo ng mga mahihina upang harapin ang mga ghouls, at marami sa kanila ang nasasawi. Kasama rin sa mga biktima si Rengo, ngunit iniligtas siya ni Yori at Akira mula sa pagpaslang ng isang ghoul. Sinabi nila kay Yoto na dapat din nilang iligtas ang iba, at sumang-ayon siya sa kanila. Inutusan ni Yoto ang lahat na iligtas ang mga biktima, ngunit pagkatapos ay nagpa siya si Mion na magdagdag ng isang masayang maliit na twist sa laro. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at pinakawalan ang amo na halimaw mula sa mga guho, na humawak at pumaslang sa isa sa mga ghouls habang lumalabas ito. Ipinadala ni Koro ang ilan sa mga biktima patungo sa boss, at isang tanker mula sa Green Team ang sumugod upang iligtas sila. Siya ay tinamaan ng boss, at pagkatapos ay inatake ni Akira ang boss bago siya nataman din. Dumating si Yoto upang iligtas siya at sinabihan siyang tumakas at iligtas ang ibang tao, habang nakikipaglaban siya sa boss. Alam ni Yoto na ang paggamit ng kanyang kapangyarihan ay mangangahulugan na mawawala sa kanila ang pinakamalaking trump card na mayroon sila laban sa pulang koponan, ngunit tila walang ibang pagpipilian. Inatake siya ng boss, at inactivate ni Yoto ang kanyang kakayahan na mediator na nagpapahintulot sa kanya na magsagawa ng mapayapang negosasyon sa kabilang partido. Gamit ang kakayahang ito, maaari niyang ipawalang bisa ang lahat ng pinsala mula sa boss, at pagkatapos ay tapusin niya ang kanyang mga negosasyon at sumasalamin sa lahat ng pinsala na naipon ng mas maaga sa boss na ginawang donut ang boss monster. Nasugatan niya ang kanyang kamay sa paggawa nito, at pinag-aaralan din ni Koro ang kanyang kakayahan. Ang berdeng koponan, gayunpaman, ay labis na nasisiyahan sa tagumpay ng kanilang pinuno, at tumakbo sila patungo sa kanya upang ipagdiwang ang tagumpay. Gayunpaman, sinabi ni Mion sa kanila na hindi pa tapos ang laro. Ang natalong boss na halimaw ay nagsimulang kumain ng iba pang mga ghouls, at ang sugat sa kanyang tiyan ay agad na nag-regenerate. Bumangon ang boss monster, at sinabi ni Yoto sa mga miyembro ng kanyang team na kalimutan siya at tumakas. Gayunpaman, ayaw siyang iwan ni Yori, kaya tumakbo siya patungo sa kanya kahit na pinigilan siya ng lahat.
Tinulungan niya si Yoto sa pamamagitan ng pagtataboy sa boss na halimaw, ngunit muli silang inaatake nito. Hinawakan ni Yori ang pinuno at tumalon sa gilid, ngunit ngayon ay wala na silang pagtatanggol. Pagkatapos, pinaputukan ni Akira ang boss monster para iligtas sila. Natuwa si Mion na makita ito, at si Akira ay tahimik na nanumpa na aalisin ang laro at makipag-rematch sa kanya. Sinimula ni Yoto na pag-alitan ang dalawang bagong recruit dahil sa pagiging walang ingat, ngunit hiniling sa kanya ni Akira na ipaubaya sa kanila ang lahat. Siya at si Yori ay patuloy na umaatake sa boss monster mula sa magkabilang panig, habang nag-uusap sila sa pamamagitan ng telepathy, ngunit ang kanilang mga pag-atake ay walang pinsala. Biglang nakaisip si Akira ng isang ideya, at pinamunuan niya ang boss monster sa mga guho kung saan siya makakaalis sa paningin ng lahat. Nang makarating siya doon, binibigyan niya si Yori ng cue para gawin ang kanyang bahagi. Sinaktan siya ng boss monster, at iniisip ng lahat na siya ay nasawi. Gayunpaman, nang mawala ang alikabok, maayos na si Akira, at pinaputok niya ang kanyang kanyan sa loob ng bibig ng boss monster, na tinapos ito. Tuwang-tuwa si Yori na nakaligtas siya, kaya niyakap siya nito. Ngunit pagkatapos ay biglang, ang boss monster ay nagsimulang bumangon muli. Pareho silang kinakabahan ngayon, pero biglang dumating doon ang leader ng red team na si Ichi at inatake ang ulo ng boss monster sa isang suntok. Sinabi niya na sina Akira at Yori ay isang nakakaaliw na pares at nagsimulang tumawa. Galit na galit si Yori na nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumawa pagkatapos hayaan ang napakaraming tao na masawi. Hinatake siya nito, ngunit hinarang lang ni Ichi ang kanyang sipa at hinampad siya sa lupa. Dumating sina Akira at Yoto para suportahan siya, ngunit bago pa man makahakbang ang sinuman, nagpaputok ng warning shot si Mion. Pumapasok siya sa pagitan nila, na nagpapahayag na hindi pa rin tapos ang quest na ito, at hindi sila pinapayagang makipaglaban sa isa't isa. Gayunpaman, nasasabik din siya tungkol sa ideya na hayaan ang berde at pulang koponan na lumaban sa kanilang puso, kaya iminumungkahi niya na mayroon silang isang espesyal na quest na eksklusibo para sa parehong mga koponan. Sinabi niya na ito ay isang kaganapan ng koponan kung saan ang parehong mga koponan ay kailangang manghuli sa pinuno ng mga kaaway, sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang aparato at pagsync nito sa kanilang sarili. Nagustuhan ni Ichi ang ideya at tinanong si Koro kung ano ang gusto niya. Sinabi ni Koro na kung lalaban na nila ang isang todong digmaan, gusto niyang maging mahusay din ang gantimpala. Gusto niyang masawi ang lahat sa green team kung manalo ang red team, at gusto ni Mion ang ideya. Sinubukan ni Yoto na tumutol, na nagsasabi na ito ay hindi patas ngunit hindi pinakinggan ni Mion ang kanyang mga salita. Idineklara ni Mion na ang espesyal na laro ng Hunt the King ay magaganap 7 araw mula ngayon, kapag ang lahat mula sa magkabilang koponan ay nasa kondisyon ng pakikipaglaban. Si Akira at ang iba ay bumalik sa base ng berdeng koponan, at ang mga nasugatan ay binibigyan ng agarang paggamot. Pagkatapos magamot, tinawagan ni Yoto si Akira sa kanyang opisina kung saan tinanong niya ito tungkol sa kanyang tunay na kakayahan. Tiyak na nakita niya itong tinamaan ng boss monster kanina at gustong malaman kung paano siya nakaligtas. Sinabi sa kanya ni Akira na ang kanyang kakayahan ay hindi ang kanyan, ngunit tumanggi siyang ibunyag pa ang kanyang mga lihim. Gayunpaman, ipinangako niya na gagamitin niya ang kanyang kakayahan upang durugan ang pulang koponan. Sa labas, ang isa sa mga babae ay pumupunta upang mangolekta ng panggatong, ngunit nakasalubong niya ang isang miyembro ng pulang pangkat. Sa kabutihang palad, dumating si Shen doon upang iligtas siya, at inakay siya ng babae pabalik sa base. Ang lahat ay nasa gilid nang makita nila ang makapangyarihang lalaki na pumasok sa base, ngunit nakilala siya nina Akira at Yori at tinitiyak sa lahat na si Shen ay isang mabuting tao. Lumalabas din si Yoto para i-welcome siya nang biglang nag-announce si Mion para marinig ng lahat. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa quest pagkatapos ng 7 araw, na magpapas siya kung aling koponan ang mabubuhay at kung alin ang masasawi. Sinasabi ni Yoto sa lahat na habang ang quest ay nagdudulot ng malaking panganib, ito rin ay isang magandang pagkakataon upang maalis ang pulang koponan at ibalik ang mga bagay tulad ng dapat nilang gawin. Gayunpaman, naniniwala si Akira na ang pinakadelikadong tao sa pulang koponan ay si Koro, na nagawang manipulahin si Mion sa pagsang-ayon sa kanyang mga kondisyon na tapusin ang lahat. Habang papunta siya sa kanyang silid na iniisip ang tungkol dito, nilapitan siya ng magandang dalagang si Rengo. Lumalabas na siya ay isang masugid na gamer din at isang mahusay na tagahanga ni Akira, na natalo siya ng maraming beses sa kanyang paboritong laro.
Nagpasalamat siya kay Akira sa pagligtas sa kanya kanina, at pagkatapos ay nalilito habang sinusubukang pag-usapan ang kanyang kakayahan. Balak ni Rengo na gawin ito ng may taktika, ngunit masyado siyang kinabahan at sa huli ay sinabi niyang alam niya ang tunay na kakayahan nito. Nabigla si Akira sa narinig at agad siyang hinayla papasok sa kwarto, saktong pagdating ni Yori doon. Sa loob ng silid, idinikit niya si Rengo sa dingding at hiniling sa kanya na magpaliwanag. Maamo na sinabi ni Rengo sa kanya ang tungkol sa kanyang kakayahan, na nagpapahintulot sa kanya na kopyahin ang kakayahan ng ibang tao sa ikasampung halaga nito, at sa paggawa nito, malalaman niya kung ano ang kanilang mga kakayahan. Sinabi niya kay Akira na, tulad niya, ang kanyang kakayahan ay nangangailangan din ng kapareha, at gusto niya itong maging kapareha. Nagtanong si Akira sa kanya, dahil alipin siya ng Red Team, alam din ba niya ang mga kakayahan nila? Binigyan lang siya ni Rengo ng isang confident na ngiti, at pakiramdam ni Akira ay natagpuan na niya ang ultimate weapon. Hindi nagtagal ay lumabas si Rengo ng kwarto pagkatapos iyon at nakasalubong si Yori sa daan. Kinabukasan, binisita ni Akira si Yori, na nananatili sa ibang kwarto ngayon. Gusto niyang sumama ito sa kanya upang makita ang asul na koponan, ngunit umalis bago ito makapagbigay ng tugon. Balak ni Yori na sumama sa kanya, pero bago iyon, gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Rengo. Sa kabilang banda, nagsimula ng maghanda si Koro para sa paparating na quest sa pamamagitan ng pagtawag sa pinakamakapangyarihang miyembro ng Pulang Koponan. Sumama na rin sa kanila si Rin, at ang iba pang miyembro ay kasing lakas at balisa sa kanya. Dinala rin ng assistant ni Koro ang isa sa mga alipin na ibinalik ng Green Team sa kanya. Ipinahayag ng alipin na pinalabas siya ng especially iyan ng Pulang Koponan sa berdeng base ng Koponan, at nagpadala rin siya ng mensahe kay Koro. Iginiit ng especially iyan na nakita niya si Akira na natama ng boss monster, na pinaniwalaan niya na ang kanyang kakayahan ay hindi isang kanyan kundi iba. Naniniwala si Koro sa impormasyong ito, at agad siyang pumunta kay Ichi, na nakikipag-sparring sa ilang mga goal. Sinabi niya sa leader na, sa paparating na labanan, at dapat silang maging maingat kay Akira. Samantala, papunta sina Akira at Yori sa base ng asol na koponan nang biglang hiniling ni Akira sa kanya na tulungan siyang gamitin ang kanyang mga kakayahan. Sinusubukan ni Yori na paniwalaan na may kakayahan itong katulad niya, ngunit mas mahirap itong kontrolin kaysa sa inaasahan niya. Hindi man lang makalakad si Akira matapos na mamultiply sa 5 ang lahat ng kanyang pisikal na kakayahan, na sinasabi na ito ay tulad ng paglalagay ng isang driver ng taxi sa isang F1 na kotse. Para naman kay Yori, naniniwala siya na ito ay isang henyo na natural na magagamit ang kanyang mga kakayahan. Kanina, noong nakikipaglaban siya sa boss monster P, na-imagine niya si Yori na may kakayahan siya sa teleportation. Kahit na ito ay nagtagumpay, ito ay isang sugal lamang, at si Akira ay walang planong makipagsapalaran ngayon. Kaya naman gusto niyang magsaliksik kung aling mga kakayahan ang maaari niyang gamitin ng maayos. Nais makita ni Akira kung magagamit niya ang kakayahang mag-transform sa iba. Nahihirapang isipin ito ni Yori, kaya nagtago siya sa likod ng isang puno at hiniling sa kanya na mag-isip ng isang tao upang siya ay magbago. Nakatuon si Yori, at nang lumabas si Akira sa pinagtataguan, siya ay naging si Rengo. Napagtanto ni Akira na kailangan ni Yori na may larawan ng malinaw ang target para sa pagbabago upang magamit niya ang kapangyarihang ito. Pagkatapos nito, tinanong siya ni Akira kung pinili niya si Rengo bilang kanyang target dahil nakita niya itong umalis sa kanyang silid kahapon. Nagpa siya si Akira na magtapat sa nangyari kahapon. Sinabi niya kay Yori na nalaman ni Rengo ang kanyang kakayahan, at gusto niyang makatrabaho siya. Hiniling niya sa kanya na ibunyag ito kay Yori bilang insurance, ngunit panatilihing nakatago ang kanyang mga kakayahan. Inaangkin ni Akira na, kahit na mukhang nasa panig nila si Rengo, hindi niya ito lubos na mapagkakatiwalaan. Sinasabi niya na si Yori lang ang pinagkakatiwalaan niya, at gusto niya ang opinyon nito tungkol kay Rengo kapag nagkita sila mamaya. Hindi nagtagal, narating nila ang asol na koponan, na sinalihan ni Madoka. Ang tamad na pinuno ng asol na koponan, si Yumoto, ay nagtanong sa kanila kung para saan sila naririto, at sinabi sa kanila ni Akira ang tungkol sa battle quest sa pagitan ng berde at pulang mga koponan. Nandito siya para kunin ang mga miyembro ng Blue Team bilang mga mersenaryo kapalit ng mga puntos. Sinabi ni Yumoto na maganda ang offer, pero ayaw niyang ipasa ang mga miyembro ng team niya.
Sinabi niya kay Akira na kung gusto niyang sabihin niya sa mga miyembro ang tungkol sa mga mersenaryong trabaho, dapat niyang hayaan siyang magkaroon kay Yori dahil type niya ito. Agad na tumanggi si Akira, sinabi na si Yori ay nagkakahalaga ng higit sa 20 ordinaryong tao. Sinabi niya kay Yumoto na kung gusto niyang tunay na tumugma sa halaga ni Yori, dapat siyang sumali sa kanyang koponan at gawin ang sinasabi niya. Humanga si Yumoto sa kanyang determinasyon, at sumang-ayon na ipaalam sa kanyang mga miyembro ang tungkol sa alok, ngunit tumanggi siyang personal na sumali sa labanan dahil tiwala siyang matatalo ang berdeng koponan. Umalis siya pagkatapos ay lumabas si Madoka upang sabihin kay Akira na sasali siya sa pulang koponan. Nais niyang maging kanyang pinakamalaking karibal at talunin siya sa pamamagitan ng pagsali sa pulang koponan, ngunit hindi iyon nag-abala kay Akira, na nagsasabi sa kanya na gawin ang kanyang makakaya at umalis. Bumalik sila sa kanilang base at patuloy na naghahanda para sa labanan. Di nagtagal, dumating ang araw ng battle quest, at ang Green Team ay pumunta sa lokasyon ng quest, na siyang 5 tore sa kagubatan. Nag-scout na sina Akira at Yori sa lugar at nahulaan na ito ang kanilang destinasyon, at nagpasalamat si Yoto sa kanya. Ang ahente na kasama nila ay nagsasabi sa kanila na ang mga patakaran ay ipapaliwanag sa pamamagitan ng mga device. Nag-pop up si Mion sa screen ng lahat, at sinabi sa kanila na kailangan nilang nakawin ang mga device ng kanilang mga kaaway. Sa sandaling ang mga device ay 3 meters ang layo mula sa user, ang kanilang mga posas ay isa-aktibo, at ang kanilang mga kapangyarihan ay seselyuhan. Para sa bawat nahuling manlalaro, makakakuha sila ng 1 puntos, at sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang mga device sa mga espesyal na zone sa bawat tower, makakakuha sila ng 10 puntos. Ang mga puntong iyon ay maaaring gamitin upang gawin ni Mion ang kanilang pagbid. Ito ay mula sa paggawa ng anunsyo para sa 1 punto hanggang sa pagsil sa kakayahan ng kalaban para sa 50 puntos. Ang laro ay nagtatapos kapag ang aparato ng pinuno ng kaaway ay ninakaw. Pagkatapos ay hiniling ng ahente sa Green Team na irehistro ang kanilang pinuno, at pinindot ni Yoto ang ilang mga button sa kanyang device. Sa pamamagitan nito, magsisimula ang battle quest. Sinabi ni Yoto sa lahat na kunin ang 3 sa 5 tore, at protektahan ang mga ito sa lahat ng paraan upang masil nila ang mga kakayahan ng kanilang mga kaaway. Nagkalat ang lahat, at nakuha ng koponan ni Zaito ang unang tore. Ang isa pang grupo ay pumupunta upang makuha ang pangalawang tore, ngunit naroon din si Ichi, at nag-iisa niyang dinaig silang lahat. Ang pinuno ng grupo ay tumatawag sa iba, kaya umaasa siyang mapipigilan si Ichi dito hanggang sa dumating ang kanilang pangunahing mga damage dealers nila. Binunot niya ang kanyang malaking espada at sinimulang ihampers ito kay Ichi, ngunit wala siyang isyo sa pag-iwas sa kanyang pag-atake. Siya ay napapagod, at pagkatapos ay hinawakan ni Ichi ang kanyang espada, na sinasabi sa kanya na lagyan ito ng higit na puwersa. Hinihintay ng babae ang pagkakataong iyon, at pinaandar niya ang kanyang tunay na kakayahan, na manipulahin ang bigat ng kanyang espada. Itinulak pababa si Ichi sa bigat ng espada, kaya sinira na lang niya ito at saka sinipa ang babae. Tumanggap ang babae ng matinding pinsala mula sa kanyang malakas na sipa, ngunit sinabi sa kanya ni Ichi na humanga siya sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang espada ay naging isang tungkod, at ibinalik niya ito sa kanya at hiniling na makipaglaro sa kanya hanggang sa dumating ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Sa kabilang banda, ang old man mula sa Team Red ay nagsusunog at pinapaslang ang mga tao sa pamamagitan lamang ng paghawak sa kanila. Ang may asol na buhok na babae ay nag-utos ng ilang mga drone na atakihin ang mga miyembro ng berdeng koponan, at ang matandang bulag na samurai ay humaharang sa lahat. Kaharap ni Shen ang assistant ni Koro, at ang huli, si Akira ay kaharap si Rin. Gayunpaman, hindi narito si Rin para makipag-away sa kanya kundi para makipag-trade sa kanya na dati nilang napagkasunduan. Nakumpleto nila ang pangangalakal, at pagkatapos ay sinubukan ni Rin na kumilos kay Akira, ngunit nakabantay pa rin siya laban sa kanya at tumakas. Nang wala na siya sa paningin, nakipag-ugnayan si Rin sa isang tao at sinabi sa kanya ang lokasyon ni Akira. Sa ibang lugar, nalaman ni Shen na pinaslang ng assistant ni Koro ang iba pang miyembro ng kanyang team, kaya napahawak siya sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, ginagamit ng assistant ang kanyang kapangyarihan upang paliitin ang kanyang posas at pinipilit siyang umatras. Pagkatapos ay itinuro niya na mayroon siyang sinulid na bakal na nakatali sa kanyang pulso, at pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan upang paliitin ang sinulid, na pinutol ang kanyang kamay.
Sa kabila nito, naniniwala si Shen na hindi pa tapos ang laban at isinara niya ang kanyang sugat gamit ang kanyang bandana. Bumalik sa kinalalagyan ni Ichi, nadismaya siya na walang darating para iligtas ang babaeng may mabigat na espada. Tatapusin na niya ito nang biglang dumating doon si Yori, pinagtatabuyan siya at iniligtas ang babae. Natatawang sinabi ni Ichi na may dumating na interesante para labanan siya. Hinihiga ni Yori ang babae sa gilid at pagkatapos ay sinugod si Ichi, na hamarang sa kanyang mga pag-atake, ngunit pagkatapos ay ginamit ni Yori ang kanyang superior na kadaliang kumilos upang makalayo mula sa kanya pagkatapos ng ilang mga hit. Ito ang naisip ni Akira na plano dahil nahulaan niya na si Ichi ay may kakayahan din na tulad sa kanya, kaya hindi niya ito matatalo ng lakas. Nagpa siya si Ichi na pigilan siya sa paggamit ng hit and run na taktika sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay, ngunit sinabi na ni Akira kay Yori kung ano ang gagawin sa kasong iyon. Pinaluhod niya ang higanteng lalaki sa mukha, at pagkatapos ay naglulunsad ng sunod-sunod na malalakas na suntok na nagpatumba sa kanya. Gayunpaman, siya ay bumangon na handang lumaban muli. Sa kabilang banda, naniniwala si Koro na ang kanyang especially iya ay gagawa ng kanyang galaw sa lalong madaling panahon at i-backstab si Yoto. Gayunpaman, salamat sa mga kakayahan ni Rengo, nagawa nilang ihiwalay at mahuli ang especially iya bago pa niya magawa ang anumang bagay. Tila, tinanong siya ni Akira na alamin kung ang sinumang nailigtas na alipin mula sa pulang pangkat ang nagsisinungaling tungkol sa kanilang mga kakayahan, at iyon ay kung paano niya nalaman ang especially iya. Nagawa ni Rengo na kumbensihin ang especially iyan na hindi sila matatalo, at pumayag siyang makipag-usap sa kanya pagkatapos uminom ng tubig. Gayunpaman, nang bumalik si Rengo na may dalang tubig, nalaman niyang nasawi na ang especially iya, na nangangahulugan lamang na mayroong pangalawang especially iya. Hindi na malaya ni Rengo or ni Yoto na ang pangalawang especially iya ay ang matandang babae, at siya ang pumaslang sa lalaki ngayon lang. Sa kabilang banda, si Akira ay tumatakbo patungo kay Koro upang talunin ang mga utak sa likod ng pulang koponan. Kanina, ayaw niyang pumunta si Yori at iligtas ang babaeng may mabigat na espada, pero hindi niya ito pinakinggan dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito tinuturing na partner kundi isang kasangkapan. Kaya naman mag-isa lang si Akira ngayon. Biglang may lumilipad na kutsilyo papunta sa direksyon niya, at iniwasan niya ang mga ito para makitang nandito si Madoka para sa kanilang laban. Isinaaktibo ni Akira ang kanyon at pinaputukan ng isang puno sa likuran niya, ngunit pinutol ni Madoka ang nahuhulog na puno, ginamit ang mga putol ng kahoy mula rito bilang mga kutsilyo, at inihagis ito kay Akira. Sinubukan ni Akira na maglaro ng isip laban kay Madoka, ngunit biglang inatake siya ng bulag na samurai mula sa Team Red. Salamat sa babala ni Madoka, naiwasan ni Akira ang unang pag-atake. Akmang sasalakayin siya ng bulag na samurai, ngunit binato siya ni Madoka ng ilang punyal. Pagkatapos ay tumawag siya ng isang tigil labanan kay Akira, at sinabi na dapat nilang harapin ang samurai na nakikialam sa kanilang tunggalian. Gayunpaman, lahat ito ay ayon sa plano ni Akira. Hiniling niya kay Rin na tawagan ang samurai sa kanyang lokasyon at tinawagan si Madoka sa parehong oras, umaasa na gamitin ang delinkwenteng lalaki bilang kanyang kapareha sa kawalan ni Yori. Iniisip nila na ang samurai ay may kakayahan na katulad ni Madoka dahil ang kanyang mga punyal, na kayang pumutol ng kahit ano, ay hindi maputol ang kanyang espada kanina. Gayunpaman, habang inihahampas ng samurai ang kanyang espada at naglalabas ng aerial slash na pumuputol sa mga puno sa likod nila, pareho silang napilitang pag-isipang muli ang kanilang diskarte. Naglunsad siya ng isa pang aerial slash at bahagya nila itong hinerangan bago naglabas ng alikabok si Akira para makatakas. Nalilito si Madoka sa kanyang kakayahan ngayon, ngunit nalaman ni Akira mula kay Rengo na ang samurai ay tiyak na may parehong kakayahan. Nagtataka si Akira kung ano ang sikreto sa likod ng aerial slash ngunit walang pakialam si Madoka at hiniling niya kay Akira na ay back up siya. Hindi nagtagal ay naglunsad siya ng isang sorpresang pag-atake sa bulag na samurai, na namamahala upang harangan ito. Sumunod silang nagpapalitan ng atake, at nagawang dinosormahan siya ng samurai. Gamit ang pagkakataong ito, sinubukan ni Akira na magpaputok ng kanyang kanyon sa mga puno at sa samurai, ngunit nasugatan siya ng isang aerial slash. Sigurado ang samurai sa kanyang tagumpay ngayon, ngunit sinabi ni Akira kay Madoka na gamitin ang mga splinters. Nag-react din ang samurai dito, ngunit hindi bago si Madoka, na sumipa ng ilang mga splinters sa kanyang direksyon pagkatapos gawin itong mga kutsilyo.
Ang samurai ay nagkaroon ng malubhang pinsala at nasawi dahil sa isang kutsilyo na tumusok sa kanyang ulo. Sa kabilang panig, nagawa ng babaeng may asul na buhok na tapusin ang lahat ngunit pinilipat ng madre ang leeg ng isang manika at ibinato ito sa kanya bago masawi. Ang manika ay tumama sa binti ng babae, at ang kanyang leeg ay biglang umikot ng 180 degrees, at siya ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman, bumabangon lang siya at muling inayos ang kanyang ulo. Puputulan na sana niya ang bangkay ng madre nang biglang sumulpat si Rin sa lokasyon, at tinanong siya kung ano ang tunay niyang kakayahan. Galit na galit ang dalaga at nagpahayag na tatapusin niya ito dahil sa simula pa lang ay hindi na niya ito gusto. Ipinahayag niya na ilalagay niya ang lahat ng sisi sa berdeng koponan, at sumagot si Rin na pareho ang iniisip niya. Dinilaan ni Rin ang kanyang kamay at ginawa itong talem ngunit hindi iniisip ng babaeng may asul na buhok na siya ay mapanganib. Hinatake niya si Rin, na hamarang dito sa pamamagitan ng pag-usbong ng mga talem mula sa kanyang tuhod. Lumipat ang babae sa isang ranged attack at nagawa ng kanyang mga drone na masaktan si Rin. Gayunpaman, hinihintay lang niya ito. Nag-spray siya ng ilang patak ng dugo patungo sa asul na buhok na babae, at naging mga blades ang mga ito sa kalagitnaan, sinisira ang kanyang mga drone. Sa susunod na pag-atake, malubhang nasugatan ni Rin ang babae, na umaatake pa rin sa kanya. Ang kanyang kutsilyo ay naipit sa puno, at pagkatapos ay ginamit ni Rin ang kanyang dugo upang itali siya doon habang nagsisimula siyang magtungo sa mas malalim na kagubatan. Hinutusan ng babae ang kanyang mga tank drone na salakayin siya, ngunit sinira rin sila ni Rin. Nakahanap si Rin ng isang babae na may dalang kahon sa kagubatan, at inatake niya ang kahon para tapusin ang tunay na gumagamit ng kakayahan na kumokontrol sa babaeng may asul na buhok. Ang dalaga na nagbabantay sa kanya ay isa lamang alipin na ang kakayahan ay gumawa ng mga totoong laruan. Nalilito siya sa pagtataksil ni Rin, at sinabi sa kanya ni Rin na nakipag-deal siya sa Green Team na siya ay ibibilang-bilang kanilang especially iya kung sakaling manalo sila. Sa ganitong paraan, mabubuhay siya kahit anong koponan ang manalo. Pagkatapos ay nagpa siya si Rin na tapusin din ang babae, at inalis ang huling bakas ng ebidensya laban sa kanya. Sa kabilang panig, si Shen ay nakikipaglaban pa rin sa assistant, na ginagamit ang kanyang kakayahan upang paliitin ang distansya sa pagitan ng mga bagay. Gamit ang kakayahang iyon at ang mga wire na bakal na inilatag niya sa lahat ng dako, nagawa niyang putulin ang isang bahagi ng paa ni Shen. Kahit na matapos ang ganoong kalaking pinsala, nananatili si Shen sa kanyang mga paniniwala at tumanggi na gamitin ang kakayahan na ibinigay sa kanya nang walang pahintulot niya. Gayunpaman, sa susunod na hakbang, pinaliit ng assistant ang distansya sa pagitan nila at nagpapakita sa likuran niya, naglalagay ng laso na ginawa mula sa mga hibla ng bakal sa paligid ng kanyang leeg. Tatapusin na niya ito nang biglang lumipad sa kanya ang babaeng iniligtas ni Shen kanina. Ibinagsak niya ang assistant, na nagpas siyang tapusin muna siya. Si Shen ay nagmamadaling iligtas siya at natama ng kutsilyo sa katawan. Sa sandaling iyon, naalala ni Shen ang kanyang nakaraan. Siya ay isang may sakit na batang lalaki, at ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay isang kilalang pro wrestler. Isang araw, naaksidente sila, at nasawi ang kanyang kuya, at ginamit ang kanyang mga organo para ayusin ang katawan ni Shen. Biglang nakita ni Shen ang ilusyon ng kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang pro wrestling costume, na nagsasabi sa kanya na gamitin ang kanyang kakayahan ngayon dahil mayroon siyang isang bagay na kailangang protektahan. Kaya't ginawa iyon ni Shen at na-activate ang kanyang kakayahan, na ginagawang hindi siya magagapi sa loob ng 2 segundo. Nakasuot siya ng full body armor na madaling makabasag ng steel fiber. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa assistant at binigyan siya ng chokeslam ng kanyang buhay, na nagpatambo sa kanya. Nawawala ang kanyang pagiging invincibility, at nanunumpa siyang gagamitin ang kanyang kakayahan at pagsisihan ang mga taong nagpapatakbo ng programang ito na dinala siya rito. Sa ibang lokasyon, kinakalaban ni Zaito ang matandang lalaki na may kapangyarihang sirain ang lahat ng kanyang mahawakan. Siya ay nagkaroon ng matinding pinsala, at ang kanyang mga palaso ay nabubulok na lamang habang hinahawakan ito ng matanda. Sa kabila nito, handang isakripisyo ni Zaito ang sarili para sa kanyang koponan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Akira sa tabi niya upang i-back up siya. Sinabihan siya ni Zaito na i-back up si Yori at tapusin ang pinuno ng kaaway. Tinitingnan ni Akira ang kanyang kalagayan at sinabihan siyang sumugod sa site at iligtas ang sword lady na crush niya habang kinakaharap niya ang matandang lalaki dito.
Si Zaito ay nanumpa na iligtas ang kanyang crush at tumakbo palayo, at si Akira ay nakakuha ng ilang oras na mag-isa kasama ang kanyang kaaway. Binato niya ito ng bato, ngunit sinira lang ito ng matanda. Gayunpaman, nalaman ni Akira na ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagdudulot ng isang kemikal na reaksyon sa kanyang paghawak. Ang matanda ay humanga sa kanyang mga deductive na kakayahan, ngunit alam din niya na si Akira ay may maraming kakayahan dahil sinabi ito sa kanya ni Koro. Naniniwala siya na hindi magagamit ni Akira ang kanyon sa ngayon, kaya nagpa siya siyang harapin ito kaagad, ngunit mabilis na tumakas si Akira. Umabot siya sa likod ng isang puno at hinayla ang espada mula sa bulag na samurai. Sa pagmamadali ng sandali, naniniwala ang matanda na pinaslang ni Akira ang samurai at ninakaw ang kanyang mga kakayahan, kaya nagpanik siya, binigay kay Akira ang gusto niya. Kinopya ni Akira ang aerial slash ng samurai na pumipinsala sa matanda, at kinuha ni Akira ang kanyang device at pinaalis siya sa laro. Tinanong siya ng matanda kung ano ang kanyang tunay na kakayahan, at sa halip na magbigay ng sagot, sinabi sa kanya ni Akira na hinayaan niya ang katotohanan na ang kanyon ay hindi ang kanyang tunay na kakayahan. Sinadya niya iyon para magkalat ng kalabuan at kontrolin ang mga bagay-bagay. Bumalik sa base ng Berdeng Koponan, ang paghahanap para sa tunay na especially iya ay nagpapatuloy, at nakita kung paano pinaslang ang unang especially iya gamit ang isang kutsilyo, at pinaghihinalaan ni Rengo ang matandang babae na bihasa dito. Pilit na inaalis ni Rengo ang nararamdaman dahil matagal nang kasama sa pangkat na ito ang matandang babae, ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang alamin ang kanyang kakayahan. Gayunpaman, kumilos na ang matandang babae. Sinubukan niyang salakayin si Yoto gamit ang kanyang tunay na kakayahan, na gumagamit ng kanyon, ngunit handa si Yoto para dito. Hinaharang niya ito, na sinasabi na lagi niyang alam na especially iya ang babae. Dumating din doon si Rengo at isa pang lalaki, ngunit hiniling ni Yoto na lumayo sila. Tinanong niya ang matandang babae kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi niya sa kanya na sina Ichi at Koro ang mga bata mula sa kanyang ampunan. Hindi niya maprotektahan ang mga ito sa nakaraan, ngunit handa siyang gawin ang lahat para sa kanila ngayon. Bigla niyang inilabas ang anak ng Sword Lady at itinutok ang kanyang kanyon sa kanya, hinihiling kay Yoto na itapon ang kanyang aparato at i-deactivate ang kanyang kakayahan kung gusto niyang mabuhay ang bata. Tinanggap ni Yoto ang kanyang kahilingan at itinapon ang kanyang aparato, at nasugatan siya ng babae. Nagsimula siyang maglakad palayo kasama ang bata at tinawagan si Koro upang sabihin sa kanya na napaslang niya ang pinuno ng kaaway, ngunit sinabi sa kanya ni Mion na hindi pa tapos ang laro dahil hindi si Yoto ang pinuno. Sa sandaling iyon, dumating doon si Akira, at napagtanto ni Koro na maaaring siya ang tunay na pinuno ng grupo. Sa kabilang banda, nagpa siya si Rengo na harapin ang especially iya na matandang babae at iligtas ang batang lalaki mula sa kanya, ngunit pinananatili niya ito sa pagtatanggol gamit ang kanyang kakayahan sa kanyan. Si Rengo ay natatakot ngunit pagkatapos ay naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Akira na magtiwala sa kanyang mga kakayahan at subukang kopyahin ang mga kapangyarihan ng kaaway. Nagpa siya si Rengo na maniwala sa kanyang mga salita at nagpa siya na harapin ang babae. Kinokopya niya ang kanyang kakayahan at ipinakita ang isang kanyon sa kanyang kamay. Mayroon lamang itong ikasampung bahagi ng kapangyarihan ng real deal, ngunit ang fire rate nito ay tumaas din ng 10 beses. Mas confident ngayon si Rengo, at sinabihan niya ang babae na itabi ang bata para hindi ito mapahamak sa kanilang away. Sumang-ayon ang babae, at nagsimula silang magpaputok sa isa't isa. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, sila ay pantay, ngunit natutunan ni Rengo ang pagputok mula sa stormtroopers, at ang tanging bagay na maaari niyang matamaan ay ang mga bato. Pumwesto ang babae sa likod niya at pinabagsak siya. Hindi makayanan ni Rengo ang sarili na paputukan siya, kaya umakyat ang babae sa ibabaw niya at hinampez ang kanyang walang katuturan bago tinanong ang pagkakakilanlan ng tunay na pinuno. Tumanggi si Rengo na sabihin sa kanya ito, at pagkatapos ay umiyak siya, na sinasabi na hinding-hindi niya hahayaan ang isang kakilakilabot na taong tulad niya na kunin ang bata sa anumang paraan. Hinatake niya ang mga bato sa likod niya, at gumuho ang mga ito. Sinabi ni Rengo na nagpa siya siyang tapusin ang batang lalaki kaysa hayaan itong sumama sa isang masamang tao, at ang matandang babae ay nabigla. Sinimulan niyang abutin ang bata sa guho ngunit hindi niya ito nakita doon. Lumalabas na niloko siya ni Rengo, at gamit ang pagkakataong ito, ligtas niyang nakuha ang bata sa kanyang kustodiya.
Sinabihan niya ang matanda na itapon ang kanyang aparato, at sumuko dahil talagang aatakihin niya ito sa pagkakataong ito. Ginagawa iyon ng matanda, ngunit habang kinukuha ni Rengo ang aparato, kumuha siya ng bato at sinubukan siyang tapusin. Napansin iyon ni Rengo at pinaputukan ang bangin sa likod niya, dahilan para durugan ng mga bato ang matandang babae. Samantala, patuloy na nag-aaway sina Yori at Ichi nang may biglang dumating na backup sa anyo ni Madoka at Shen. Ibinunyag nila na sinabihan sila ni Akira na ay backup siya habang nakikipag-ugnayan siya kay Koro. Sa ngayon, tinatawanan ni Ichi ang kanilang plano at sinabing minamaliit din nila siya at si Koro. Sa kabilang lokasyon, tinawag ni Koro ang kanyang mga alipin at pinalibutan si Akira, na sinasabi na kahit ano pa ang kanyang kakayahan, tatapusin niya ito. Nagpa siya si Akira na umatake muna at ginamit ang kanyang kanyan para atakihin si Koro, ngunit naharang ito ng mga higanteng marmol ni Siko, na alipin ni Koro ngayon. Susunod, inutusan niya ang isa pang alipin, na ginagawang mas maliliit na brick ang higanteng marmol at tinamaan si Akira sa kanila. Sinubukan ni Akira na mag-shoot ng warning shot para takutin sila, ngunit dahil nasa epekto sila ng kakayahan ni Koro, ang Lone Shark, hindi sila maaaring sumuwi sa kanya. Ipinahayag ni Koro na palagi niyang kontrolado ang lahat, at tinanong siya ni Akira kung ito ang ibig niyang sabihin kapag tinawag niyang kaharian ang lugar na ito. Tumigil sandali si Koro nang marinig iyon, at nakipag-usap kay Akira sa walang kabuluhang pag-uusap. Sinabi niya kay Akira na maaaring isipin niya na nagulat siya, ngunit ito ay kabaligtaran. Nang magsalita si Akira tungkol sa kaharian, pinigilan ni Koro ang mga alipin sa paggalaw, at nakaramdam ng ginhawa si Akira sa sandaling iyon. Nakarehistro iyon bilang utang niya kay Koro, at ngayon ay minarkahan na rin siya bilang kanyang alipin. Bilang kanyang pagbabayad, itinali niya ang kanang binti ni Akira at pinapanta ang kanyang mga alipin patungo sa kanya. Napipilitang gamitin ni Akira ang inaakala ng lahat na pangalawang kakayahan niya, at nag-teleport siya sa likod ni Koro para atakehin siya. Gayunpaman, inilagay na ni Koro ang kanyang mga alipin doon, at nahuli nila siya. Tinusok ni Koro si Akira, sinabi sa kanya na ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Gayunpaman, sinabi ni Akira na iyon lang ang iniisip niya. Buong kumpiyansa niyang idineklara na kinumbinsi niya si Koro na gumagana ng maayos ang kanyang plano, samantalang sa totoo lang, siya ang nahulog sa kanyang bitag dahil sa ngayon, siya mismo ang nasa harapan niya. Ang mga salitang ito ay nanlilinlang kay Koro upang maniwala na magagamit din ni Akira ang kakayahan ni Yoto, ngunit inaatake pa rin niya ito batay sa instinct. Ginagamit ni Akira ang kakayahan ni Yoto na ipawalang bisa ang kanyang pag-atake, at pagkatapos ay ibinalik ang pinsala sa kanya bago niya mautusan ang kanyang mga alipin na gumawa ng anuman. Si Koro ay naitaboy, at bilang isang resulta, ang marka ng alipin sa lahat ng mga tao ay naglaho. Nagagalak sila, at pagkatapos ay bumangon si Akira, na inihayag na hindi siya nasaktan. Gumamit lang siya ng ilang karne at libro para maabsorb ang pinsala sa unang pag-atake ni Koro. Hindi pa rin makapaniwala si Koro na natalo siya, at sinabi sa kanya ni Akira na plinano na niya ang lahat sa simula pa lang. Ilang araw ang nakalipas, nakuha ni Shen ang unang especially iya mula sa pulang koponan habang siya ay tumatakas. Sinabi niya kay Akira ang tungkol dito, na nakakita ng malaking pagkakataon sa sitwasyong ito. Gamit ang tulong ni Yori, nag-transform siya bilang isang especially iya at tumakbo sa base ng Team Red. Sinabi niya kay Koro ang impormasyon na nagpaisip sa kanya tulad ng gusto niya, at gamit ang pagkakataong iyon, nalaman din niya ang kanyang mga kakayahan. Sinabi ni Akira kay Koro na siya ay nasa palad ng kanyang kamay sa lahat ng ito, at tinanggap ng vice leader ang kanyang pagkatalo. Ibinigay niya ang kanyang device kay Akira, na sinasabing maaaring nanalo sila sa labanang ito, ngunit hindi nila matatalo si Ichi kahit na ano pa man ang gawin nila. Mabilis na kinuha ni Akira ang kanyang aparato at tumakbo palayo, ngunit may isa pa si Koro. Sa kabilang banda, sina Yori, Shen, at Madoka ay nakikipaglaban bilang isang coordinated unit, at nagawa nilang masaktan si Ichi at itulak siya pabalik. Gayunpaman, pinitik nito ang kanyang switch, at pinakawalan ni Ichi ang kapangyarihan na itinatago niya noon. Mabilis niyang inatake si Madoka, pinaikot-ikot ang kanyang braso bago siya itinaboy. Pagkatapos ay pinatumba niya si Yori, at pinabagsak pa si Shen matapos mawala ang kanyang pagiging invincibility. Bumangon pa rin si Yori para labanan siya sa kabila ng nasaktan na braso, at nagpa siya si Ichi na sabihin sa kanya ang kanyang pinagmulan.
Umiiyak siya, mula pa noong bata pa siya, sinabihan na siya na hindi siya tao kundi isang hayop. Naalala niya ang kanyang nakaraan at kung paano siya nanirahan sa isang bahay ampunan kung saan nagtatrabaho ang matandang especially iya. Si Koro lang ang kaibigan niya doon na mahilig magbasa ng libro tungkol sa mga insekto na bumubuo sa kanilang kaharian. Ang punong guro ng ampunan ay isang kontrabida na may dalawang mukha na nagpapahirap at nagpaparusa sa kanila, habang kumikilos na mabait sa tuwing darating ang mga awtoridad upang suriin sila. Tinawag niya silang mga insekto at hayop at tinapakan ang aklat na dati nang binabasa ni Koro. Iyon ang sandali na siya ay nagalit at nagwala, at ang galit na si Ichi ay nawala ang lahat ng kanyang katwiran nang biglang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Kumuha siya ng ashtray at hinampas ang punong guro hanggang sa masawi, na siyang simula ng isang buhay ng krimen. Pagkatapos nito, nakipagtulungan siya sa kanyang kaibigan upang likhain ang kaharian ng kanyang pangarap. Sinabi ni Yori na ikinalulungkot niya na kailangan niyang magdusa, ngunit matatalo siya nito at uuwi upang matiyak na hindi magdurusa ang kanyang kapatid. Umatake ng una si Yori, at sinugod din siya ni Ichi, nagsasalpukan ang kanilang mga kamao sa himpapawid. Nagbitak ang buto ni Yori, ngunit ginamit niya ang parehong braso na nabali kanina. Dahil sa suntok niya, si Ichi ay dumanas din ng isang kritikal na bali, ngunit sa kanyang galit na kalagayan, wala siyang nararamdamang sakit. Patuloy niyang sinusuntok si Yori, ngunit hindi ito natinag. Nagtataka si Ichi kung ano ang mali sa kanya at nagtatanong kung hindi man lang siya nasasaktan. Si Yori ay sumigaw na siya ay nasasaktan tulad ng inaakala niya, at upang sabihin ang totoo, siya ay dapat na nasa labis na sakit din. Iniisip ni Yori ang kanyang nakaraan, at ang nakaraan na sarili ni Ichi na magkasama habang silang dalawa ay nagduse sa kamay ng mga mapang-abusong matatanda. Sinabi ni Yori sa kanya na ito ay isang kasinungalingan kapag sinabi niya na wala siyang nararamdamang anumang sakit, at ginagamit lamang niya ang dahilan upang tumakas sa katotohanan. Sinaktan niya siya pabalik, at sa wakas ay nakakaramdam ng sakit si Ichi. Humingi ng paumanhin si Yori na hindi niya ito mailigtas ngayon, ngunit gusto niyang tapusin ang mga bagay para sa kanya ng maayos. Sinuntok ni Yori ang katawan nito ng buong lakas, ngunit biglang huminto ang kanyang kakayahan. Siya ay nalilito, at ginagamit ni Ichi ang pagkakataong ito para itaboy siya. Nahulog ang kanyang device, at nagsalita si Mion sa pamamagitan nito, na nagsasabi na ang pulang koponan ay gumamit ng 50 puntos upang aisil ang mga kakayahan ni Yori. Si Koro ang may gawa nito kanina. Kusa niyang pinakawalan ang kontrol niya sa mga alipin, at pinatakas si Akira para tulungan ang mga kaibigan niya ng mabilis na itago ang katotohanang hindi niya naibigay sa kanya ang tunay niyang gamit. Gamit iyon, nagawa niyang punan ng mabilis si Akira sa huling pagkakataon bago masawi. Bumalik sa lokasyon ni Yori, tatapusin na siya ni Ichi nang biglang may narinig siyang anunsyo mula kay Akira, na ginawa niya gamit ang mga puntos. Sinabi niya kay Ichi na huwag tapusin si Yori or ang iba dahil tatapusin niya si Koro at maglalaho. Inihayag ni Akira na siya ang pinuno ng Green Team, at kung papayag siya sa kanyang mga kondisyon, maaari silang magkita upang labanan ang isa sa isa ngayon. Gayunpaman, napagtanto na ni Ichi na wala na si Koro sa ngayon, at tinatakan niya ang kakayahan ni Yori bilang huling bagay na ginawa niya. Gusto pa rin niyang labanan si Akira para ipaghiganti ang kaibigan, kaya tinanggap niya ang hamon nito. Sinabihan siya ni Akira na hayaan siyang makipag-usap kay Yori upang patunayan na siya ay buhay pa, at sinampal siya ni Ichi para magising. Sinabi ni Akira kay Yori na huwag mag-alala, dahil darating siya upang kunin ang kanyang lugar, at pagkatapos ay sumugod sa kanyang tabi. Nakaharap niya si Ichi, na walang ibang gusto kundi ang paghihiganti para sa kanyang kaibigan. Buong lakas niyang sinunggaban si Akira, ngunit nakatayo lang doon si Akira, naghihintay na makalapit siya. Iniiwasan niya ang suntok ni Ichi sa huling sandali, at pagkatapos ay pinakawalan ng panghuling kakayahan na nasave niya para sa okasyong ito. Gamit ang tulong ni Yori kanina, noong nagsasanay sila sa paggamit ng iba pang kakayahan, patuloy na sinusubukan ni Akira na gamitin ang kakayahan ni Yori na paramihin ang kanyang pisikal na lakas. Hindi niya ito magawa ng maayos, kaya nagpasya siyang mag-focus lamang sa isang simpleng punchang motion na may ganoong kakayahan, na gagamitin niya bilang kanyang trump card. Kaya ngayon, ginagamit ni Akira ang trump card na iyon at dinaragdagan ang lahat ng kanyang kakayahan ng 5 beses para maabot ang isang mapangwasak na counter blow kay Ichi, na natamba dito.
Bumagsak din si Akira pagkatapos noon, at pagkatapos sa kanyang takot, muling bumangon si Ichi, ngunit para lang sabihin sa kanya na good game well played at pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Ang laro ay nagtatapos, at ang mga ahente ay dumating doon upang palakpakan si Akira. Inanunsyo ni Mion na natapos na ang battle quest sa tagumpay ng Team Green, at lahat ay nagdiwang. Pumunta si Akira kay Yori, at binigyan nila ang isa't isa ng malayuang fist bump. Humingi si Akira ng tawad sa kanya, at sinabi niya sa kanya na ayos lang. Sa sandaling iyon, dumating doon si Mion at sinabi kay Akira na may huling bagay na dapat niyang gawin bilang panalo sa quest na ito. Samantala, dinala ng mga ahente si Yori at ang iba pa sa mga stretcher, at sinabi ni Mion kay Akira na makikita niya silang muli pagkatapos ng kanyang tungkulin bilang hari. Nagpunta si Akira upang hugasan ang kanyang mukha sa isang batis pagkatapos kung saan dumating si Yumoto upang batiin siya sa tagumpay. Sinabi niya na nakita niya ang lahat at nakitang kawili-wili ang kakayahan ni Akira. Nagulat si Akira sa narinig at iniisip niya kung ano ang kanyang mga kakayahan at intensyon. Nagpa siya si Yumoto na ipakita ito sa kanya, at habang itinataas niya ang kanyang braso, naisip ni Akira na magagamit din niya ang kanyan. Eksaktong ginawa iyon ni Yumoto at nagpaputok ng warning shot sa kanya. Gayunpaman, wala siyang planong tapusin si Akira. Ipinahayag niya na ayaw niyang gumawa ng anuman sa programa, dahil ang tanging layunin niya ay tapusin si Mion gamit ang sarili niyang mga kamay. Hiniling niya kay Akira na tulungan siya, or masasawi sa kanyang mga kamay. Alam niyang pinapanood din ito ni Mion, kaya idineklara ni Yumoto na magiging aktibo na siya ngayon at aalis sa lugar, sinabihan si Akira na makipagkita sa kanya sa ika-4 na round. Nahimatay si Akira sa sahig pagkatapos nito, at nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili na nabubuhay muli ng isang ordinaryong buhay. Gayunpaman, may kakaiba sa pagkakataong ito. Nagkita sila ni Yori sa labas ng mundo, at nagmamadali itong yakapin siya sa sandaling makita siya. Si Madoka, Rengo, Shen, at Rin ay nasa labas din ng mundo, at mayroon silang dalawang berdeng banda sa kanilang mga palso upang patuloy na ipaalala sa kanila na sila ay nasa ika-4 na yugto pa rin ng proyekto. Iniisip ni Akira na walang nagbago, pero at least may girlfriend na siya ngayon, kaya panalo pera ito para sa kanya. Gayunpaman, si Mion ay nasa labas din ng mundo, na binabantayan siya at naghihintay ng kanyang pagkakataon na dalhin muli ang lahat sa proyekto.